The desert, come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, asa ka namin lahat. Maraming salamat po na nagkatipon kami sa dakong lugar na ito. Patuloy po namin hinihingi sa iyo ng pagkatawaran ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sa iyo. At patuloy rin po namin hinihingi na samahan kami ng banal na Espiritu sa dakong lugar na ito upang ang pagkakilaya namin mga salita mo ay patuloy na magbigay sa amin ng kaliwanagan, lakas at patuloy na pag-ibig sa lahat ng tao at sa lahat ng bagay na nilikha. Dahil naman, nandito kami lahat upang patuloy na itaas lahat ng aming mga daladalahin. Ito man po ay problema, kasiyahan, at patuloy na pangarap namin, maging ang buo namin, pati ng aming buong pamilya, at ng mga kasama namin wala dito. Mahal na Ama, maraming salamat po dahil alam po namin na ngayon pa lang itinutupad mo na kung ano man ang aming mga nasa loob. At gayon din, patuloy din namin sinasama sa dalangin ang kaganapan sa buong mundo. Ikaw na po, Panginoon, ang umayos sa amin, lalo na po sa mga lugar na may kaguluhan at mga lugar na dinadaanan ng kalamidad kagaya ng bagyo, lindol, at pagtutok ng bulkan. Mahal na Ama, sa iyong pag-iingat sa amin, inaangkin po namin na patuloy kaming magtagumpay sa aming mga ginagawa sa araw-araw sa buhay na ito. Ito po ang patuloy naming samot dalangin sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka naming lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ng mga ulo ko, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi, at huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa'y nakaamba na ang mga palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at ihahagis sa apoy. Binabautismohan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo, pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ang nagbabautismo sa Espiritu ay sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya ay makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tagapagdala ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalik ang trigo, ngunit ang iba'y susunugin sa apoy na di namamatay kailanman. Gulat ako. Dalawang pagbasa. Sino? Sino? Dalawang pagbasa. Ang pangalan ni
binalikbayan ang inyong mga kasalanan. Ng sabihin ito. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ila. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Sinabing balahibo ng kamilyo ang kanyang at balat ng puti ang balat ang kanyang pamilya. Ang kanya namang pagkakabalang at pagkukutan. At pumunta sa kanya ang mga taga-Israel, taga-Odeya, at mga naninirahan sa magkabilang kanin ng Jordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binaptismuhan ng mahal sa iyo. Ngunit nang makita niyang marami sa mga Pariseo at mga Saduceo ang lumalapit upang pabautismo, sinabi niya sa kanila, kayo lahi ng mga upo, sino ang nagwawala sa inyo para tumakas sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na parang nagsisi. Ako huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga matatanda. Ngayon pa'y nakaamba na ang palakol sa ugat ng pulong kahoy. Ang bawat pulong kahoy na hindi malaki ang lupa ay puputulin at iahagis sa apoy. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo ang kaligod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya ang makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang panyaga. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Itipunin sa kamalig ang trigo. Ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di namatay kailanman. Namin, lalo nung tumatanda na talaga. Kasi namin, tulad ng iba na asawa ko, makapagtanda natin, iwana na ng tayo, kung gaya na nakikita ko, ano yung pinapabayaran. Isa na lang, nakita ko siya, isa na lang. Matatanda sa bahay mo. Kasi, yun ang iniisip ko siya dito sa mga ano yung yung tatanda talaga na magkakasakit na yung magkakaalaga. Kasi mayroon pa sila, ako makawahan Diyos na yung alaga ko. Sa tatay ko, magkasama magtatrabaho ako, pagdating ko, bago papasok sa trabaho, talagang sinasito ko kakain ng sabi ko, baba ka ito naman ang anak ko. Kasi isa lang nagbabae ko. Kung wala ko, yung panganay pa naman, may kalipin na rin, ayaw yung babae ko, sana ka ako dyan pumiras ng panganay sa bahay. Kaya nga sabi ko na, kaya niyo kayo kami, makala na sila, hindi na lang ano, kaya yun, ano ko lang sa Panginoon. Kung sakali na natutunin na ako, yung pagmamasan ng talagang habutin ng tanda ng hindi ka talagang kakilos. Talagang, kaya mo pa nga, Alagaan. yung alaga ako. Tae ka, Sabi ko nga, tapos kung magkakasakit sana, isang linggo lang, tama na parang yun ang ano siya. Kasi mahirap din magpaalaga eh. Nakakaawa din yung alaga. Hindi na magkasakit ka kahit isang linggo. Kahit isang linggo wag na Lord. Basta kung kunin mo ko ngayong gabi, isama mo na ako. Pero hindi mamaya. Sabi nga parang asawa ko pag siya namamatay daw, gusto niya yung wag na siyang iburol, yung ano ng krimen para wala nang pakaawa daw yung maglala. Bahala na. Sabi ko, bahala na sila. Mga bata naman yun. Kaya sabi ko, kaya lang, ano ko sa Panginoon.